natutugma at naaayon din, mga kapatid, sa sitwasyon natin ngayon. At kung titingnan po natin yung sitwasyon natin ay marami pong nanglalamig. At tanungin mo nga po yung sarili mo ngayon kung naglalamig ka or umiinit ka sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang dapat mainit ka tuwing may mga fellowship, may mga youth revival, ano pa, mayroong mga activities sa church, ngunit kung nag-iisa ka na, nanglalamig ka na. Kaya po ang ating pag-aralan ngayon, sindihan mo yung apoy mo sa paglilingkod sa Diyos, or sa English po, rekindle the fire in serving God. At ano nga ba po ang ibig sabihin mo ang rekindle? No, at ano nga ba ang ibig sabihin ng fire? At kung tatanungin ka ngayon, ano po yung stand mo sa inyong pananampalataya? Are you on fire? Or isa ka po sa mga nanglalamig? Kaya po sa mga nandyan pa po, can you share, mga kapatid, para mas marami pong machi-check ngayon kung gaano ka kainit nga ba or gaano ka kalamig na sa paglilingkod mo. Sabi niya dito, what is rekindle? Rekindle means relight or a fire. Aapoy or, ano yung sabi niya dito? Pagkakailaw. Ano pa? Revive or something that being lost. Yung rekindle, sabi niya, revive something that has being lost. Kaya po, kapatid, kung ikaw po ngayon ay nanglalamig na, ikaw ngayon ay wala ng apoy sa paglilingkod, sabi niya dito, kapatid, revive. Kaya sabihin niyo, i-type mo nga po sa mga nandyan po sa ating live streaming, mga kapatid, revive. No, paano po yung ibig sabihin ng revive? Kunin mo, i-restore mo ang mga ninakaw ni Satan sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabihin nga natin, mga kapatid, restore. Sige nga po, mga kapatid, sa mga nandyan sa live streaming natin, para mayroon po tayong alam po namin na nakikinig kayo, sabihin nyo, restore. Hallelujah. At yung ating text po ay mababasa po sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Sabi niya po dito, that's why I would like to remind you. Ang ganda po yung sabi niya dito. That's why I would like to remind you, stir up. Ibig sabihin stir up, in-encourage niya po, rekindle the ember of flame and keep burning. Kabsat, brother and mga kapatiran na nanunood. Hindi natin alam kung hanggang saan po yung buhay natin. At ang masakit kung nanglalamig ka, normal lang po yung maglamig. Pero huwag mo hayaan magtagal yung lamig. Kabsat, ang mga kapatid na nakikinig, mga kapatid, huwag mong hayaan na nakawin ni Satan yung dating apoy mo sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Yung dating nagliliyab, yung dating umaapoy, yung dating hindi mapigilan na paglilingkod mo, dati excited ka, ngayon hindi na. Kaya tanungin mo yung sarili mo po, mga kapatid, kung asan ka na ngayon. May 3 lang po akong ituturo ngayon. 3 kinds para sa kanon ay ma-rekindle or maapuyan muli ang nag-iindap-indap na paglilingkod natin sa Diyos na buhay. So 3 lang po yung pag-aralan natin. Sabi niya to, fire in worship, fire in serving God, and fire in ministry. 3 lang po ang gagawin po natin upang sa ganon, masindihan at umapoy muli yung paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. So step 1, sabi niya dito, may 3 step po. Para sa ganon po ay masindihan ka muli, umapoy ka muli. At kung titingnan po natin ang mga hadlang, 3 steps to rekindle the fire. Number 1, let's remove the ashes. Ashes means abo. At yung abo na yon, i-remove mo lahat ng mga humahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Alam mo na yan, kapatid, matagal na tayo bilang Kristiyano. Sabi, all your stronghold. Number 1, all your stronghold. Kung ngayon adik ka pa rin sa online games,
Adik ka pa rin sa pagsusugal. Adik ka pa rin sa ano pa yung mga addiction. Adik ka pa rin sa mga ML. Either Facebook, nakaka-addict din. Alisin mo lahat yan. Adik ka pa rin sa pakikipag-chismis. All the stronghold na nagpapalayo sa iyo kay Lord. Yan yung mga abo. Alam niyo po yung lutuan. Mayroong mga lutuan pa ngayon. Kami kasi ay may lutuan ng kahoy sa bahay. Kapag marami yung abo, ang pangit yung apoy. Imagine niyo po, kapag isang lutuan na pangkahoy ay maraming abo, ang hirap umapoy, ang hirap pagluto. But if you alisin mo mga yun, remove all the ashes doon, at lagyan mo ng mga apo, ng mga kahoy, ang ganda po ng apoy. Kaya po yung stronghold na sinasabi nito, get out in my body. Ayaw na kita para umapoy ka muli. B, ano pa? All of your addiction. Kung addict ka pa rin sa pag-iinom, addict ka pa rin sa pagsusukal, addict ka pa rin sa panunood ng mga hindi maganda, malalaswa, addict ka pa rin. Lahat ng mga addiction na alam mo, yan yung mga abo na dapat mong alisin. Lahat ng hadlang sa apoy na ibibigay ng Diyos sa iyo, i-remove mo na. Ang dali lang i-remove. Iwasan mo lang. Like example, kung umiinom ka pa, alam mo na nga sa street na yon or yung daraanan mo, andun yung mga kaibigan mo manginginom. Para maiwasan mo yung duman doon para hindi ka tawagin. No, alam mo na nga na, andyan na yung nagtataya ng waiting. Kung nagtataya ka ng waiting, anong gawin mo? Iwasan mo. Niyaya ka na ngang uminom. Ano pang gawin mo? Anong iwasan mo, kapatid, doon? Sabihin mong, wag ko na. Gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Willing na ako surrender yung buhay ko kay Lord. Yun po yung sinasabi ko, mga kapatid. In verse 6 ng Timothy, sabi niya dito, Apostle Paul encouraged to mentor Timothy to stir up. The word stir up, sa verse 6, ang sabi niya doon, bumangon ka, tumayo ka, mag-apoy ka muli. Kung ipaparaphrase po natin ito, hindi ikaw yan. Sabi mo ngayon, kung naglalamig ka, hindi ako to. Gusto kong umapoy muli. Kung ikaw ay nanonood ngayon at naglalamig ka, stir up. Sindihan mo uli yung apoy. Alisin mo yung mga abo, ashes, sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabi niya dito, stir up means to surrender our sin. Ang tunay na pag-surrender ng ating mga kasalanan ay hindi mo nababalikan. Stir up means surrender our sin. Stir up means to surrender our stronghold. Stir up means to surrender our addiction. Kaya mo yan. Pero tandaan mo, hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Lagi mong sabihin kay Lord na, Lord, hindi ko kaya. Ngunit kung kasama kita, kaya ko. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood ngayon, number 1 na pinag-aralan natin, remove the ashes. Nawa po mga kapatid na nanonood ngayon at nandito sa live streaming natin, hallelujah. Nawa ay alisin mo na yung abo. Sige nga po, i-type nyo na. I-type nyo nga po, alisin ko na yung abo. Our stronghold. Yan, hallelujah. Praise the Lord. Yun po yung una na pag-aaralan natin. Alisin natin yung apoy. At yung pangalawa po ng pag-aaralan natin, mga kapatid, sabi niya dito, put the wood, the fire. Or kung i-imagine mo na naman po yung kahoy, hindi naman aapoy yung isang lutuhan ng pangkahoy, kapatid, kapag hindi mo nilagyan ng kahoy. Kaya kung titignan po natin yung lutuan talaga, kung magagandang kahoy yung ilalagay mo doon, like example, yung mga tuyong-tuyo, ang ganda po yung apoy. Ito yung ibig sabihin niyan, put the wood. The wood represent kung ano yung gusto mo, nilalagay mo at pinipid mo sa spirit mo. Like example, kapatid, alam mo na nga na mailalayo ka dyan,
kinukuha mo pa, ginagatungan mo pa yung spirit mo mali. Ang wood na sinasabi dito, kung alam mo po na maganda yung kahoy na yan para lumago ka, ilagay mo. Kung alam mo naman yung kahoy na yan ay nakapaglalayo sa relasyon mo kay Lord, alisin mo. Ano yung magagandang kahoy na ilalagay natin? Number 1, prayer. Alam mo na maganda yung prayer. Lagi kong sinasabi ito dito sa church, mga kapatid, prayer is the blood and oxygen of the Christian. Kaya kung hindi ka nananalangin, hindi umaapoy yung spiritual life. Kaya sa mga nanunod ngayon, put the wood of fire. Kasi kapag nilagay mo yon at lagi kang may personal prayer to the Lord, umaapoy ka. Pero kung wala po yung wood of prayer, hindi ka aapoy. Ano number 1, A, na ilalagay natin, wood of prayer. Pangalawa po, ano pa yung ilalagay natin? Wood of Word of God. Dahil ang isang Kristiyano po na wala ang salita ng Diyos, manglalamig yan, hindi ang apoy. But ang isang Kristiyanong daily nagdi-devotion, daily nag-aaral, daily nagbabasa, araw-araw na binabasa niya yung salita ng Diyos, araw-araw niya na minidedicate ito ng day and night, sabi ng Joshua, hindi yan manglalamig. Lalo na po yung nagbabasa at ina-apply niya lahat ng kanyang na mga nababasa. Kaya yung pong pangalawa, word of Bible reading. Alangan naman po na kapag nagbabasa tayo, manglalamig ka pa. Hindi po. Dahil naniniwala ko, kayang-kaya mong salain yung mga bagay, mga sitwasyon, mga addiction kapag meron kang daily life devotion, nagbabasa ka. Pangatlo po, ano pa? Pangatlo na wood po na dapat nating ilagay, mga kapatid, yung wood po na laging dumadalo sa gawain. Dahil naniniwala ko kapag yung lagi kang dumadalo sa gawain, like some prayer meeting, ngayon wala kaming prayer meeting, naka-live kami because may ulan, may bagyo. Ngunit may mga kasama kami pa rin pumunta dito, mga kapatid. At yung mga nanunod sa live, God bless you, kapatid. Ibig sabihin po, meron kang eagerness, meron kang desire na pumupunta sa gawain. At yun po yung nagpapaapoy, yung lagi kang dumadalo sa gawain. Ano po yung mga gawain po ng mga churches? No, prayer meeting, youth night, kapag mga kabataan, downwatch, ay ini-encourage ko po yung mga ka-churchmate namin at pwede din yung mga wala pang ginadaluan, kung meron pa dyan nanonood. May downwatch po kami, ang sarap po manalangin every Saturday ng 5 a.m. Nag-aaral mula kami din, nananalangin. Yun po yung downwatch. Pinag-pray po namin yung mga sitwasyon ng mundo. Sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Ano pa? Sunday service, Bible study. So marami po mga activities. Yan po yung isang wood na nagpapaapoy sa atin sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Mag-type nga po ng amen ang lahat na nandyan pa. Baka wala na po. Wala na po nanunood. Hallelujah. Kaya po yung lahat ng mga nandyan, kapatid, yun po yung pangatlo. Yung una, word of prayer, word of Bible reading, word of yung pagdalo po ng mga gawain. Anong pang-apat po na word? Meron din nagpapa-apoy na alam ko. Alam niyo po ba, either yung pagbibigay ay sign din ng pag-aapoy. Dahil kung greedy ka ng pera, isa din yung hadlang para hindi ka umapoy. Pero alam mo, kung matutunan mo din magbigay na ayon sa para sa ating Diyos na buhay, isa din yan po sa pagpapapoy sa paglilingkod natin. Like example, kung hindi binibigay mo yung tithes mo, kung honest ka ngayon, magsabi ka nga ng amen, if you're giving your tithes to the Lord, alam ko umaapoy ka dahil sinusunod mo yung utos ni Lord. Pero kung hindi mo sinusunod yung utos ni Lord sa'yo, yung pagbibigay ng tithes mo, kapatid, ay yan yung isang hadlang din para nagigilty ka. O pag nagigilty ka na nung means, masubsuban di apoy mo. Kaya yung pagbibigay din pala ng
para kay Lord, ay isa din yung sign or gawain na wood para umapoy ka. Hallelujah. Leviticus chapter 6 verse 13. Ang ganda yung sabi niya dito. Leviticus chapter 6 verse 13, the fire must be keep burning on the altar continuously. It must not go out continuously. Ibig sabihin, huwag kang huminto na yung mga word na pinag-aralan, yung prayer, yung Bibles, yung pagbabasa natin ng Bible, yung pagdalo mo ng gawain, yung pagbibigay mo yung para sa Diyos, lagi mo niyang nilalagay. Dahil kung hindi continue yan, imagine mo na naman po yung lutuan na pangkahoy. Kapag linagay mo na yung apoy at pinabayaan mo, mawawala yung apoy. Ay yung ginagawa po namin, kapag nawawala na yung isang apoy, kukuha ka na naman ng magandang kahoy, nilalagay mo ulit. Yung apat na yon, marami pang wood. Kaya kapatid, the word continue, tuloy-tuloy. Ayan, hindi naman, kapag malakas ka, stop mo na naman yung pagbabasa mo ng Bible. Kapag malakas ka ulit, umaapoy ka, stop mo naman yung pananalangin mo. Kapag malakas ka, hindi ka na naman nagsisimba. Kapag malakas ka, hindi ka na naman dumadalo sa gawain. Hindi po dapat ganun, kapatid. Kapatid, I will encourage you. Tuloy-tuloy. Hindi pa hinto-hinto. Sabihin mo nga po nga dyan, i-type nga natin. May nagtatype ba, mga kapatid? Sabihin nga, i-type nga natin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Dahil kung tuloy-tuloy na sungrudam, kung nanatilo ka, no? Tuloy-tuloy na sungrudam, dir-diretso mo at apoy na. Sa Tagalog, kung tuloy-tuloy mo lalagyan po ng kahoy, tuloy-tuloy po yung magandang apoy. Kaya kapatid, nawa tuloy-tuloy na yung paglagay mo ng prayer, ng Bible reading, ng pagdadalo mo sa mga gawain, especially yung para kay Lord, ay para kay Lord. At pangatlo po na pag-aralan natin, yung una po, di ba? Sabi niya yung una, ano po yung una? Remove the ashes or yung mga abo. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Ang pangalawa po ay put the wood or yung wood po ng prayer, wood po ng Bible reading, wood po ng pagdalo ng gawain at yung pagbibigay natin kay Lord. At pinakaulit, na key para tuloy-tuloy yung apoy natin, ito yung pinakagusto ko po. At meron pa po ba nandyan? Baka may nakatulog na. Hallelujah. Praise the Lord. At ito yung pinakagusto ko. The love of God. Yung love mo sa Diyos. Love to God. Paano ba yung pagmamahal mo? Alam mo yung tuloy-tuloy mo lang mamahalin ng Diyos, di ka manglalamig. Dahil naniniwala ko yung tuloy-tuloy na pagmamahal mo sa Diyos, nagpapaapoy yan sa paglilingkod mo. The question is, gaano mo na kamahal ang Diyos? Ang katanungan na to parang hirap sagutin, pero alam mo, mayroon akong mga sign kung gaano mo na kamahal ang Diyos. Number one, tunay na mahal mo ang Diyos kung excited ka lagi. Excited ka mag-prayer. Excited ka magbasa ng Bible. Dahil ang Bible po, that is the love story of Jesus. Kaya kung mahal mo si Jesus, kung love story na yon, araw-araw binabasa mo. Pangatlo, ano pa? Yung una, lagi nga excited. Pangalawa, kung excited ka magbasa. Pangatlo, para makita mo na mahal mo talaga ang Diyos. Hindi na masakit sa'yo pag sumusunod mo yung utos niya. Kung baka pag may nabasa ka, ay gagawin ko to, babaguhin ko yung buhay ko na to. May nabasa ka, bawal magsigarilyo. Dahil bawal, ayaw ng Diyos, mong gawin. May nabasa kang bawal magsugal, huwag ka magsugal. Dahil ayaw ni Lord yan. Yun na nagpapakunay na mahal mo siya. Sabi niya, bawal malate every gawain. Kung talagang mahal mo siya, hindi ka nalilate. Dahil siya yung first priority mo, ay yung tunay na nagmamahal, yung tunay na buo yung pagmamahal ng sa Diyos. Siya yung priority niya. Kaya kung priority mo si Lord, hindi ka dapat nalilate. Amen. Dahil yung tunay na in love at talagang mahal mo, hindi mo pinaghihintay. Siya at ikaw dapat ang nauuna lagi. Hallelujah.
Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, love your Lord God with all your heart, with all your mind, soul, with all your soul and with all your mind. Kung titingnan po natin itong Matthew 22 verse 37, kung sinabi with all your heart, paggawain ito buong buo. Hindi pag dumalo ka sa gawain, pero yung isipan mo naman, iniisip mo naman yung mga labahan mo. Or kung hindi ka na nag-church, love your labahan na. Kung hindi ka na pumunta sa mga gawain, love your linis na sa bahay. Kung hindi ka na nag-church, love na yung pinuntahan mo. Like example, may nag-invite sa'yo na nag-birthday or palanit. Dati palanit, Tagalog. Birthday! May nag-invite sa'yo ng birthday. Inuna mo pa yung birthday kaysa si Lord. Paano kung pumunta ka ng birthday tapos kinuha ni Lord yung buhay mo? Pwede ka naman, susunod na po ako Unahin ko lang si Lord dahil mahal na mahal ko siya. 1 hour and a half lang yung service para sa Kanya. Huwag mo naman nang ipagpalit. May swimming daw. Tara. Sunday, tapos may swimming. Pinuna mo yung swimming. Nalunod ka. Saan ka pupunta kaya? Kapatid, ang tunay na nagmamahal, hindi niya kayang ipagpalit. Ulitin ko, ang mga tunay na nagmamahal sa ating Diyos na buhay, hindi niya pinagpapalit. Hindi niya pinagpapalit sa mundong ito, hindi niya pinagpapalit sa pera. Baka naman meron pa dito na pamimiliin ngayon, 5 million versus si Jesus. Ako, 5 million yun Makakabili na ako ng Ferrari ko. Makakabili na ako ng maganda kong bahay. May swimming pool pa. May lupa pa. Kabsat, kahit piliin mo yung 5 million, kung kinabukasan kukunin na ni Lord yung buhay mo, useless. Because we are not citizen in this world. We are citizen in heaven. Kaya lagi mong pilihin ang Diyos kaysa sa yaman ng mundong ito. For the last verse, you shall not, Exodus chapter 20 verse 5-6, dito mapapakita na mahal natin ang Diyos. You shall not bow down to them. Ibig sabihin to them, hindi ka dapat nagbabow down sa mga pera, sa yaman, sa mga tao, kundi sa Diyos lamang. Sabi niya, or worship them. Minsan, minu-worship na nila yung pera ngayon. Lalo na yung nailantad na flood control. Ba't hindi dapat gano'n? For the Lord your God, I am the jealous God. Tingnan mo nga, kapag mas marami na yung pagpi-Facebook mo, magsiselos na si Lord sa'yo. Mas marami na yung time mo yung mundo, yung kaibigan mo, mas marami pa nga yung time mong makipagchismisan. Delikado yan. Kaya kabsat, kapatid, siloso din palang Diyos. Kabigyan mo ng quality time. Sabihin mo nga, i-type nga natin, bibigyan ko ng quality time ng ating Diyos. Paki-type nga po yan. Bibigyan ko na ngayon ng quality time ang ating Diyos. Ano pa yung sabi niya na? Punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation to those who hate me. Kaya kapatid, kung hindi mo mahal ng Diyos, hanggang 3rd generation po, ang curse niya. Kaya mahalin mo ng Diyos. But showing the love to the 1,000 generation to those who love me and keep my commandment. Kaya mamili ka. 3rd generation curses or showing 1,000 generation hanggang sa mga anak mo, hanggang sa mga apo mo, hanggang sa mga anak ng mga apo mo, hanggang sa mga anak ng anak ng anak ng mga apo mo. Pagpapalain ng Diyos. Mamimili ka sa mga itatanim mo ngayon. Curses or blessing 1,000 generation. Kaya ngayong mga pinag-aralan natin mga kapatid ngayon, ang i-encouraging ko ngayon, nawa po, you must be rekindle your fire in serving God. So yun lang po yung pinag-aralan natin. At kung meron kayong mga prayer request ngayon, gusto ko pong i-type nyo na po para manalangin po tayo. Sige, hinihintay ko pong i-type nyo nga po yung mga prayer request natin ngayon para
sa ganon ay maipag-pray po namin at sabay-sabay kami manalangin ngayon. Hallelujah. We glorify you, my God. Mag-type nga po nga ng amen yung mga nandyan po sa ating live pa. Yan. Meron pa po bang hallelujah. Glory for your name. Sige nga po, i-type niyo po yung mga prayer request po dyan at mababasa po namin. Oh, glory. Glory to your name. Meron bang prayer request po? Glory to your name, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, glory to your name. Sige nga po, mag-type nga po ng amen yung mga nandyan pa at kung meron kayong mga prayer requests, huwag kayong mahiya. Just type your prayer request. Hallelujah. Oh, glory to your name, Jesus. Hallelujah. Sige nga po, mag-type po ng amen yung mga nandyan sa live streaming para makita namin sa mga nandyan. Hallelujah. Glorify your name, my Lord. Glory, glory to your name, Jesus. Glory to your name, God. Amen. Praise the Lord. So, mga prayer request po natin. Si Sis Rialyn, prayer request for Elijah and Gab dahil sila po ay inuubo. At yung anak ni Ate Ruby sa pabahay ay complete healing po dahil siya po ngayon ay nasa Region 1. Kay Ate Malot po, complete healing physically, emotionally, and provision sa kanyang family. Then kay Sis Rosalina Rimando, ayan, pag-pray din po natin siya ulit. Meron pa po ba bago tayo manalangin po mga kapatid? Hallelujah. Sa mga, ayan, shout out po kay Sis Carol. Ayan, yung ini-invite ni Sis Rialyn. So, nawa nakanood ka, Sis. Sis Carol, God Ayan. bless po. Si Sis Rosalina, kami po ng anak ko po, pasali po sa prayers. Mark Daniel ang kanyang anak nilalagnat daw. At sa kanya naman ay, sa legs niya po ay namamaga. Ayan, pag-pray po natin si Sis Rosalina. Yung anak niya, Mark Daniel, at siya din po, sa kanyang legs ay namamaga. So, complete healing and Glory, fast glory to recovery. your name, my God. Sa mga gusto po pong humabol, pwede po kayong mag-type. Sige po, type nyo lang po. At para mabasa po namin at bago kami po. Si Ate CJ po, si Ma'am CJ, always healthy at walang sakit sa pamilya. Ang prayer request ni Nanay Lori. So, good health at saka protection ng Panginoon. Hallelujah. Glory Sa to mga you. may prayer request pa po, mag-type lang po kayo para may panalangin po mamaya. Hallelujah. Wala na po ba mga kapatid, mag-aaral na po, mag-pray na tayo kung wala. Pwede nyo yung pag-pray din yung mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, kung meron po para may isama natin sa prayer po. Yan. 2 minutes, mag-pray na po tayo. At kung asan kang lugar ngayon, kung ano po yung parte ng mga iniinda mong sakit, pwede nyo pong ilagay po yung kanang kamay sa mga iniinda mo na yan para ang Diyos po ay gumalaw, mga kapatid. Yan, puro pong help po, mga kapatid, yung mga prayer request nila. Hallelujah. Glorify your name, my Lord. Oh, we worship your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, kung wala na po, mga kapatid, wala na po ba? Last 1 minute, magnanalangin na po tayo, mga kapatid. Oh, exalt your name, Jesus, Jesus. Hallelujah. Sige, kung wala na po, mag-start na po tayong manalangin. Sama-sama tayong manalangin. Alam niyo po, sabi niya po sa Bible, a uniting prayer
ay nagkakaroon po ng miracle. Kaya kung kayo po ay naniniwala ng miracle ni Lord, saan man parte, either finances, lagay mo po yung kamay mo dyan sa bulsa mo. Pwede ka mag-declare ngayon at pag-pray po namin mamaya yan. Sama-sama po tayong manalangin ngayon. Pwede bang ipikit natin ating mga mata? Follow me, mga kapatid. Sabayan nyo kami. Hinga muna tayo ng malalim para maranasan natin. Alam niyo, pag hinga po natin, lagnat po ka sa apo ko, sabi ni nanay. Sige po, pag-pray po natin. Hinga kayo ng malalim. Sige nga po, hinga ng malalim. Sige pa po, hinga ng malalim. Yan yung sign na mahal ka pa rin ng Diyos. Na kahit sometimes tayo po ay nagkukulang, merong pa ring hininga na pinapahiram niya sa atin. Kaya let's pray for this moment to the Lord. Our God is full miracle. Hindi pa rin nagbabago magpakailanman. Tayo po'y manalangin ngayon. Rashikira rarababasya. Pura bababashikira rarasya. Panginoon, lumalapit kami ngayon sa inyong trono na mayroong pagpapakumbaba, Panginoon. Sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Sa lahat ng Panginoon na nagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, patawarin mo po kami. Shira Baba Basha. Upang wala pong hadlang, upang sa ganon, ang iyong makapangyarihang kamay aagos at hihipo po sa aming mga hinihindang sakit. Panginoon, napakadami pong humihingi ngayon ng kagalingan. Yung mayroong mga namamagang paa, in the name of Jesus, I pray, Lord God, yung pamamagayan na yan, pinapalayas namin yung pamamaga ng paa na yan. And I declare magiging normal yung paa na yan in the name of Jesus. Kinag-curse kita na pamamaga ka ng kanyang paa. In either ang kanyang anak, yung kanyang ubo, ang kanyang sipon, kay Sister Rolinda, Lord God, in the name of Jesus. Thank you for the complete healing. Panginoon, yung mga merong pong lagnat ngayon, in the name of Jesus, I pour out my hands at dayuak man yung sikat ni Diyos mi, dakal kan atid tugta imam. I pray sa mga may lagnat in the name of Jesus. Sa mga sipon in the name of Jesus. Sa mga may ubo in the name of Jesus. I curse all the sicknesses. Panginoon, salamat po. Dan magiging normal sila na ngayon, yung kanilang mga sipon ay nawala na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In either, Lord God, yung mga members po namin na nasa hospital, Panginoon, yung mga nadinggi, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, magiging normal yung mga platelet na nila, Panginoon. Magiging normal ang kanilang mga paghinga, Panginoon. Maging normal ang kanilang mga kalakasan, Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos na kayang mag-restore ng aming mga kalakasan, Panginoon. Hawak mo pong buhay. Kaya, Lord, I pray, Lord God, maging normal na po yung pamangkin po ni Auntie Rosel. Maging normal na po si Sister Samantha, ang anak po ni Sister Lilia, Panginoon, naging normal na po. Salamat at ngayon pa lang, Panginoon, iniklaim na po namin in the name of Jesus yung mga kagalingan. Panginoon, ang dalangin ko din mula po sa mga nanunood sa live streaming namin, ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon, either financial po nila, I declare restoration sa kanilang mga financial, Panginoon. Yung mga may mga utang, makakabayad ng utang sa pangalan ng Jesus. Yung mga nawalan ng trabaho, bibigyan mo ng magandang trabaho. Yung mga naghihirapan, Panginoon, ng financially, Lord, I pray, hindi na sila mahihirapan sapagkat magtitiwala na sila sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang dalangin ko din, ang mga pamilya na mga nanunood ngayon, bukludin mo, Panginoon, ng iisang pagkilos mo. Bukludin mo ng yung banal na dugo, Panginoon. We apply the blood of Jesus. Awan sakit, Panginoon, na dumapo na malulubha sa kanilang mga bahanan.
Lord, either ang mga members po namin mula sa Palumpong, sa Bangkod, sa lahat po ng mga members po namin, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, pagpalain mo po mula sa pinakamatandang members namin hanggang sa pinakabata. Panginoon, salamat po. Either lahat po ng mga member namin po sa pabahay, kumilos ka, Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat at hindi mo pagkukulangin. Minsan pa po pinapanalangin ko din. In the name of Jesus, pinapanalangin po namin yung mga nag-aaral na bata. Panginoon, huwag mong pagkulangin sila sa kanilang mga baon. Huwag mong pagkulangin, Panginoon, sa kanilang mga babayarin sa school. Lord, hindi man, kahit hindi dito sa church, Panginoon, lahat ng mga bata na nag-aaral, Panginoon, lalo na po yung mga walang makain na nag-aaral, Panginoon, hindi bisa namin sila kayang abutin. Hindi namin sila kaya, Panginoon, na bigyan, but Ikaw ang Diyos. Kaya mo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, yung mga bata na naghihikaos at nilalaban nila yung kanilang mga pangarap, Panginoon, abutin mo po sila. And I pray, ang kanilang mga magulang ay pagpalain po. I pray, magagandang trabaho. Bigyan mo mga magulang nila, Panginoon, ng mga source of income para makapagpatapos sila ng kanilang mga pag-aaral. Either dito sa church namin, I declare, sa mga nagrarakal, sa mga nagbabaying, sa mga nanay na may trabaho, sa mga online seller, yung mga may negosyo, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa pag-provide mo ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon magpakailanman. Sa iyo ko pinapahawak ang church na to at lahat-lahat, maghari ka po, Ama. May taas sa iyong ngalan. And you deserve all the highest praises. Oh Lord, thanksgiving belong only to you, my Lord. In Jesus' name, amen and amen. Opo, Sister Ruby, pinag-pray po namin kanina si Samantha. Pinag-pray po namin kanina po. Sige nga po, sa mga nanonood nag-live at naniniwala na pinagaling na sila ni Lord, mag-type nga po tayo ng amen. Yan. As declaration na mga prayer po natin ay nireceive na natin at a-answeran po ni Lord yung mga panalangin natin. Type nga po tayo ng amen, mga kapatid. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mag-type po tayo ng amen. Yan. Hallelujah. Glory to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sige po, type po tayo ng amen para sa ganun ay naniniwala ka na ang Diyos ay gumalaw na po sa atin, mga kapatid. Glory, glory. Yan. At sa lahat po na nandito sa aming live streaming, God bless po sa ating lahat. And we believe to the Lord, gumalaw, kumilos ang Diyos. Hallelujah. God bless po, mga kapatid. And I pray to the Lord that pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. So see you tomorrow, mga kapatid. May live stream ulit tayo kung hindi kami matutuloy. Nanay Marieta, kung nanonood ka po, just PM us. Kung tuloy po kami dyan bukas. Kung hindi naman po, ay magla-live po kami ulit bukas, mga kapatid. And thank you for watching and thank you for sharing our live streaming. And I pray to the Lord, pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. To God be the glory and God bless you all. Hallelujah.